Sino nga ba ang liyamado sa Game 1 ng NBA Finals? Spurs ba o ang Knicks? Eto pag-uusapan natin. Parehong magaling ang dalawang kupunang ito, ang Knicks at ang San Antonio Spurs. Kaya marami na nga ho ang excited na makita ang labanang ito. Pero ngayon sa Game 1, sino nga ba ang liyamado at sino naman ang dihado? Well, kung pagbabasehan lamang po ang home court advantage at kung gaano kalakas ang Spurs sa kanilang bahay, sa Game 1, ang Spurs po ang liyamado. Sa tapatang Towns at Wemby, lamang na si Wembanyama mga idol. At syempre, home court pa nila at yung kanilang mga batang gwardya, mga batang players at yung kalaliman ng kanilang lineup. Stephon Castle, Devin Vassell, Dylan Harper at marami pang iba na pwedeng mag-contribute para sa kanila. Ngayon pa man ay hindi dapat magpakampante ang Spurs laban sa Knicks. Kay Brunson pa lang na magaling din at gutom sa panalo. Matagal-tagal silang hindi nakabalik sa NBA Finals kaya hindi lang si Brunson ang uhaw, kundi halos lahat sila ay uhaw na uhaw mga idol. Si Karl Anthony Towns, sabihin man nating lamang sa kanya si Wembanyama sa kataasan at sa taas ng mga galamay, ang magagawa niya rito ay huwag palapitin si Wemby sa loob. Ito'y hatakin niya palabas, i-attract niya para makascore ang kanya mga kasama. Mahirapan ang Knicks dito na makiscore sa looban kapag nandyan si Wemby, kaya kailangan nila ang anumang diskarte para magawa ito. Siyempre kung maraming gwardya ang Spurs, marami din namang gwardya ang Knicks, especially yung kanilang pangmalakasang gwardyang si Josh Hart. Siguradong magiging magandang laban to bukas mga idol. As of now, liyamado at paboritong manalo ang Spurs, ngunit magkakalaman na lang po ito pagkatapos ng Game 1. Sa ibang balita naman, kailangang mamili ng Oklahoma City Thunder kung sino kay Cason Wallace at kay Lu Dort ang kanilang i-retain. Mamimili ang OKC Thunder sa kanilang dalawa kung sino ang kanilang papakawalan dahil sa kanilang pinansyal at sa kanilang apron issue mga idol. Si Lu Dort magaling siyang dumepensa. Siya yung ilalagay mo para sa mga star player ng kalaban. Pero si Cason Wallace kasi ay combo na gwardya. Magaling din siyang dumepensa. Kaya mayroon siyang All Defensive Team Honors at All Rookie Team Recognition. Mayroon din siyang Western Conference Defensive Player of the Month Award. Ngayon, kung ikukumpara, pareho silang magaling na defender. Pero ang kalamangan ni Cason Wallace ay bata siya at magaling siyang umiscore. Consistent siya sa kanyang 3-point shooting na wala kay Lu Dort. Mayroong mga usap-usapan sa loob ng OKC na pwedeng i-recommend ni Shai na si Lu Dort ang i-retain at i-trade na lamang o i-waive si Cason Wallace. Pero para sa akin mga idol at sa iba, yung kanilang suhesyon ay dapat si Cason Wallace ang piliin ng OKC kumpara kay Lu Dort.